At agad na natuwa si Cho na pumayag si Jinho na kunin ang sasakyan. Gayunpaman, sinabi ni Jinho na hindi niya ito sasakay, kaya dapat itong ilagay ni Cho sa garahe. Ngunit sinabi ni Cho na sapat na iyon para sa kanya. Pagkatapos nito, umalis si Jinho para sa kolehiyo, at naisip ni Cho na madaling manipulahin si Jinho. Minsan pumunta si Jinho sa freshman orientation ng Yechen University of Business Administration, at napansin ni Jinho na nandoon din si Sian. Pagkaraan ng ilang oras, sina Jinho at Sun ay tumambay kasama ang ilang iba pang mga estudyante, at si Jinho ay nagpakilala sa kanila. Kapag sinabi ni Jinho na siya si Yang Jinho mula sa Dongyong High School, ang sabi ng iba ay maikli lang ang pagpapakilala, pero pinapatawad lang siya dahil gwapo siya. Sunod naman ay si Sian. Kaya sinabi niya sa kanila na siya ay taga Dongyong High School din, at ang kanyang libangan ay kumanta, ngunit hindi siya masyadong magaling sa anumang bagay. Sinabi ni Sian na inaabangan niya ang kanyang oras sa kolehiyo, ngunit tinanong ni Jinho kung ito ba ang tinatawag nilang babaeng may 1,000 mukha. Galit na sinabi sa kanya ni Sian na tumahimik. Biglang may lumapit kay Sun at sinabi sa kanya na Hilyang ang pangalan niya at sophomore siya. Tinanong ni Hilyang kung maaari niyang ipahiram sa kanya ang kanyang telepono sa 1 segundo, na sinagot ni Sian na maaari niya itong makuha, at kapag ibinigay niya ito kay Hilyang, inisave niya ang kanyang numero dito. Sinabi ni Hilyang kay Sian na huwag mag-atubiling magtanong sa kanya tungkol sa kolehiyo, at pinasalamatan siya ni Sian. Sinabi ni Hilyang na dapat silang uminom at tanungin kung alam niya ang panuntunan na kailangan nilang isubo ang unang baso. Sabi ni Sun na alam niya, at ininom agad ang unang baso, ngunit muli itong pinunan ni Hilyang, sinabing may kainuman sila rito. Sinabi ni Sian na maglalaan siya ng oras sa isang ito, at nang matapos niya ito, sinabi ni Hilyang na alam niya na siya ay isang malakas na uminom, at pinunan niya muli ang kanyang baso dahil nagsinungaling siya tungkol dito. Sinabi ni Sian na malapit na siya sa kanyang limitasyon, ngunit sinabi ni Hilyang na napapaligiran siya ng mga nakatatanda at tinanong kung ano ang kanyang inaalala. Pinipilit siya ni Hilyang na patuloy itong chugging in, dahil ganyan ang buhay nila sa campus. Ngunit nag-aalangan si Sian habang sinusubukan ni Hilyang na pasayahin siya. Biglang dinampot ni Jinho ang baso at nag-cheer sa kanya. Sinabi ni Jinho na inaakala niyang mahilig si Hilyang sa pag-inom, at tinanong kung paano niya ito matutulungan. Sinabi ni Jinho dahil sinabi ni Hilyang na mahalaga ang pag-inom sa buhay campus, ipinapalagay niya na hindi rin magaan si Hilyang. Nagulat si Sian, ngunit tinanong ni Hilyang kung hinahamon siya ni Jinho, at sinabing hindi alam ni Jinho na walang sino man sa kanilang departamento ang makakatalo sa kanya. Sinabi ni Jinho na maaari nilang alisin ang beer at magdala ng soju. Kinakabahang tinanong ni Hilyang kung ipapainom ba siya ni Jinho ng soju mula sa isang tasa ng tubig. Sinabihan siya ni Jinho na huwag mag-alala, dahil 2 beses din niya itong gagawin, kasama si Sian. Nagtataka si Hilyang kung ganito ka-confident si Jinho at sinabi niyang maaalala niya ang kanyang pangalan. Samantala, lalong humahanga si Sian kay Jinho. At sa araw na ito, 2 alamat ang isinilang sa Yechen University. Tuluyan nang nawasak si Hilyang matapos uminom, na ikinagulat ng ibang mga estudyante, at inisip ni Jinho na samobra na siya. Si Yang Jinho ang Diyos ng pag-inom, dahil noong mga araw ni Jinho sa Jonghyun, si Bejo ay isang alak na kilala sa kanyang paninigas, at si Jinho ay isang malakas na uminom na lalo na nasiyahan sa si Yuan Bejo, isang bersyon na napakalakas na normal. Wala si soju kay Jinho. At nang bumangon na si Jinho, tinanong ni Sian kung saan siya pupunta na sumagot naman siya na pupunta siya sa men's room. Nang tanungin ni Sian kung okay na ba ang tiyan niya, sinagot ni Jinho na ganoon din sana kung tubig ang ininom niya, at sinabing busog lang talaga siya ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, pagbalik nila ay lasing na si Sian, kaya naman si Jinho, sabihin sa kanya na kumuha ng taxi, ngunit sinabi niyang maglalakad siya. Sinabi ni Jinho na siya ay lasing at ang kanyang lugar ay medyo malayo sa bahay, ngunit si Sian ay nagtanong kung bakit siya sumusunod sa kanya habang naglalakad pa uwi. Tinanong ni Sian kung bakit siya tinulungan ni Jinho pabalik doon, na sinagot niya na tila may problema siya. Sumigaw si Sian na hindi niya kailangan ang tulong niya noon, at sumigaw na hindi man lang siya binigyan ng souvenir.
Sa tingin ni Jinho ay alam niyang may problema siya doon, at biglang umupo si Sian at sinabing hindi na siya makalakad dahil masakit ang kanyang mga paa at nanginginig ang kanyang mga binti. Sinabi ni Jinho na sinabihan niya siya na sumakay ng taxi, ngunit humingi siya ng tawad kaya wala nang pagpipilian si Jinho, at sinabihan siyang sumakay sa kanyang likuran. Natuwa si Sian at agad siyang tumalikod pagkarating sa bahay, tinawagan ni Sian si Park, at sinabi niyang hindi niya inaasahan na tatawag ito sa pagkakataong ito, ngunit sinabi ni Sian na hindi niya talaga matiis. Sinabi ni Sian kay Park na hinding-hindi ito makukuha ng siksik na idiot na si Jinho hanggang sasabihin niya ito sa kanyang sarili at sasabihin niya na ipagtatapat niya ito sa susunod na araw. Pro gamer, si Park Yaman, na isang sumisikat na bituin sa Korean esports scene, na kalmado ay kilala na ang kanyang pinakamahusay na sandata, ay malalim na inalog ni Chwasyon sa harap niya. Ito ay dahil sa kanyang bayani at matalik na kaibigan, si Yang Jinho, at iniisip niya kung ano ang gagawin. Park, para sabihin kay Sam na may gagawin si Jinho habang nakatingin siya sa trimmer. Ilang sandali pa, pumunta si Jinho sa kafe ng kanyang mga magulang, at laking gulat nila nang makita ang hitsura nito nang itanong kung bakit niya iyon ginawa. Biglang inalis ni Jinho ang kanyang cap, ipinakita ang kanyang bagong gupit, at sinabing nagpasya siyang gawin ang kanyang serbisyo militar. Nagulat si Ate Jinho, at kapag tinanong niya kung kailan ang araw ng enlistment, sumagot siya, next week na. Ngunit ang kanyang ina ay nagtanong kung bakit siya nagpasya sa isang bagay na napakahalaga nang hindi nakikipag-usap sa kanila. Humingi ng paumanhin si Jinho, sinabi na dapat niyang naisip iyon. Ngunit nagtatanong ang kanyang ama kung may dahilan kaya siya nagpasya na pumunta ng maaga. Sumagot si Jinho na kung ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin pa rin, iniisip niya na mas gugustuhin niyang alisin ito ng mabilis. Sinabi niyang na wala silang magagawa kung pipiliin ni Jinho na gawin ito, at sasabihin sa kanya na mag-ingat. Pero sinigawan siya ng asawa niya para pag-alitan si Jinho. Nagtanong ang asawa niyang kung paano siya magiging pabaya, ngunit sinabi sa kanya niyang na hindi sila dapat gumamit ng karahasan. Pagkaraan ng ilang sandali, kapag binisita ni Jinho ang kanyang mga kaibigan ay natatawa si Injo sa kanyang gupit, ngunit nabigla si Sian. Sinabi ni Injeo na nagtataka siya kung bakit bigla na lang silang gustong makita ni Jinho, at tinanong niya kung sasali siya sa militar. Natatawa si Injeo habang sinasabi, Jinho looks great with this hairstyle, but Jinho tells him to shut it. Gayunpaman, napagtanto ni Injeo na talagang maganda ang hitsura ni Jinho sa hairstyle na iyon. Samantala, tinanong ni Park kung bakit biglang nagpasya si Jinho na pumunta sa militar, sagot ni Jinho. Si Park mismo ang nagsabi na mas mabuting alisin ito sa daan. Naalala ni Park iyon noong kausap niya ang tungkol sa lisensya sa pagmamaneho. Si Jinho ay nagsasalita tungkol sa serbisyong militar. Hindi makapaniwala si Park sa sitwasyong ito, at nang tanungin ni Jinho kung ano ang mali, sumagot si Park na wala ito. Sa kabilang banda, si Sian ay ganap na tahimik, at kapag sila ay lumalabas para sa hapunan, si Sian ay nagtataka kung bakit siya nagkagusto sa isang lalaking tulad nito. Naalala ni Sian na lumapit siya noong nagpasya siyang sumuko, ngunit ngayon ay aalis siya ng ganito. Malungkot si Sian dahil sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Kaya nagtataka siya kung bakit gabi na siya umaalis, Jinho, habang naglalakad si Sian pauwi. Naalala ni Park na galit na sinabi sa kanya na ihatid si Sian pauwi ngayong gabi at sinabihan siyang huwag itanong ang dahilan. Sa tingin ni Jinho ay wala siyang pakialam sa paglalakad sa kanya, ngunit matagal na itong hindi umimik. Biglang huminto si Sian at sinabing nakarating na sila para pumunta si Jinho kung saan sumagot si Jinho, okay, at sinabihan niya itong mag-ingat sa militar. Biglang nagtanong si Sian kung wala bang sasabihin sa kanya si Jinho. Natarante si Jinho, kaya sinabi ni Sian na hulaan niya na makatuwiran na wala siyang masabi. Nag-alala si Jinho at sinabing mukhang nagkamali na naman siya, ngunit humingi siya ng tawad sa kanya at sinabihan siyang pasayahin si Sian habang kinokontrol ang kanyang emosyon, sinabi niyang wala siyang ginawang mali, at siya lang ang umaasa sa mga bagay-bagay sa kanyang sarili. Ngunit gayunpaman, tinanong ni Sian kung paano ganoon kasiksik si Jinho, at tinanong kung hindi ba talaga siya interesado sa kanya. Tinanong ni Sian kung paano niya siya gagawing miserable ng ganito, at sinabing sasabihin niya lang ito bago niya siya gawing mas miserable. Sabi ni Sian, mukhang matagal na rin niya itong gusto,
simula pa noong una siyang nakausap. Nabigla si Jinho, at sinabi ni Sian na ngayon na naiisip niya ito, palagi siyang nasa paligid niya at naiimpluwensyahan niya. Sabi ni Sian, alam niyang hindi siya interesado sa kanya, kaya lahat ng ginawa niya hanggang ngayon ay parang pag-aaksaya lang ng oras sa kanya. Humingi ng tawad si Jinho, sinabing hindi niya iyon napansin, ngunit sinabi ni Sian na ayos lang at tapos na siya ngayon. Sabi ni Sian, mukhang naiistorbo siya dahil priority niya ang nararamdaman niya at hindi na niya ito guguluhin pa. Sinabi ni Sian na makikita siya muli at umalis pagkatapos magpaalam sa kanya. Ngunit naaalala ito ni Jinho ngayon at nagtataka kung bakit niya ito nakalimutan. Naalala ni Jinho na ang unang umibig ay siya, at naalala niyang binigyan niya ito ng regalo noong nakaraan para ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Biglang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam si Jinho sa kanyang puso at iniisip kung ito ba ang nararamdaman niya noon. Iniisip ni Jinho na huli na ang lahat at bumantong hininga, ngunit bigla siyang nagulat nang marinig na sinisigawan siya ni Sian na ligtas at bumalik ng ligtas. Sumigaw si Sian na magiging kaibigan niya pa rin siya, na sinagot ni Jinho ng pasasalamat at umalis. Samantala, si Sian ay umiiyak sa likod ng pinto, at si Jinho, habang umaalis, ay nakaramdam ng pait at iniisip kung ito ba ang nararamdaman ng lahat. Iniisip ni Jinho na ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganito, at iniisip kung nangangahulugan ito na nagsisimula na siyang mamuhay ng normal. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang araw na umalis si Jinho para sa militar at sinabi niyang kay Jinho na may mga pagkakataon na mararamdaman ni Jinho na hindi makatarungan ang mga bagay, ngunit sa militar, maraming mga sandali na kailangan niyang pigilan ang sarili. Sinabi niyang na alam niyang hindi si Jinho ang uri ng tao na mabubuhay ng ganoon, ngunit kailangang matutunan ni Jinho na sa buhay, may mga pagkakataon na kailangan niyang hayaan ang mga bagay-bagay. Sinabi ni Jinho sa kanyang ama na huwag mag-alala, at sinabi ng kanyang kapatid na babae na hindi siya pinapunta sa lugar ng digmaan. Sabi ng kapatid na Jinho, ginagawa ito ng bawat lalaki, kaya hindi sila dapat mag-abala tungkol dito. Pero sabi ni Yang, ganito lang ang pakiramdam ng mga magulang. Biglang, isang anunsyo ay ginawa para sa mga bagong papasok na tauhan na magtipon sa likod ng mga karatula kasama ang kanilang mga itinalagang numero. Kaya sinabi ni Jinho na aalis na siya. Ngayon ay biglang naging emosyonal ang lahat, at sinabihan siyang mag-ingat at huwag masaktan. Ngunit habang aalis si Jinho, sinabi ni Park kay Jinho na huwag masyadong mag-alala kay Sian. Sinabi ni Park na hindi nito binabago ang katotohanan na sila rin ay mga kaibigan pa rin niya, at sinabing gusto rin ni Sian na sabihin niya kay Jinho na mag-ingat. Jinho, salamat, Park. Ngunit biglang sinabi ni Park kay Jinho na manatiling kalmado anuman ang mangyari, at hiniling sa kanya na huwag pumatay ng sinuman kung hindi siya paninindigan. Pinayuhan ni Park si Jinho na lumayo sa gulo at iwanan ang militar kung hindi niya ito matiis. Pero tinanong ni Jinho kung anong klaseng tao sa tingin ni Park si Jinho. Sinabi ni Jinho kay Park na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay na iyon, at umalis, at sinabing makikita niya siya mamaya. Magsisimula ang unang araw ng militar, at sinisigawan ng isang opisyal ang mga bagong dating kung sa tingin nila ay nasa labas sila ng mundo. Sinabi ng opisyal na lahat sila ay mga sundalo ngayon at inutusan silang lumipat ng dobleng oras. Nakikita ito ni Jinho bilang modernong militar, at sa palagay niya, bagamat hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na maranasan ito sa kanyang unang buhay dahil sa aksidente, medyo katulad ito ng demonic cult kung paano nito pinapasunod ang mga tao sa pamamagitan ng panggigipit at paggawa ng mga halimbawa. Gayunpaman, naaalala ni Jinho na ang demonic cult ay mas masahol pa sa kung paano nila pinutol ang ulo at pinahirapan ang mga tao. Napagtanto ni Jinho na ang mga pangunahing kaalaman ay hindi nagbago, nakaraan man o kasalukuyan, at sa tingin nito ay nakakabagot, tulad ng inaasahan ni Jinho. Ang 2 araw sa kapalit na depo ay naging boring, at ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa kapalit na depo na nakaupo sa isang meditation pose. Ayaw sayangin ni Jinho ang pangalawang oras niya, kaya nagpa siyang gugulin ang kanyang 2 taon sa militar para sanayin ang sarili sa martial arts. At ang unang hakbang ay upang sanayin ang kanyang kaikor sa pamamagitan ng patuloy na pagbabalot sa sarili sa chi.